Ayan, hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Minsan po inanyayahan ko po kayo tumayo para sa ating pagbuhay ng Diyos. Sa po, Panginoon, ngayong umaga, lahat na kaya namin ibigay sa iyo, Diyos, ay aming ibibigay, Lord God. Lakas, Panginoon, pagpupuri na nararapat sa iyo, Diyos, ay aanay namin sa iyo.
Tayo po ay nanalangin sa Panginoon ngayong umaga. Sa kabila ng masugid na panahon, ay narito po tayo upang magpuri, iwalhati ang kanyang dakilang pangalan. Sapagkat sinasabi po sa banal na kasulatan sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 12, verse 9 hanggang 13, na sinasabi na walang mabuting bagay na magagawa ang tao maliban purihin, luwalhatiin, pasalamatan ang dakilang Diyos na lumikha sa Kanya. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Muli o Diyos, salamat po kami sa umagang ito na kami po ay patuloy mong sasamahan, patuloy mong iingatan sa gawain itinalaga mo sa mga anak mo na siyang nagtitipon sa damong ito. Dalangin mo namin, Panginoon, sa umagang ito na anuman ang nakikita mong karumihan sa aming mga puso, sa aming mga isipan, at mga nagawa namin mga kamalian sa nagdaang araw, ay inihingi po namin ng tawad sa iyo upang ito, Panginoon, ay hindi maging handang na makalapit sa iyong presensya at naway tamuhin namin ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya, ang iyong pag-iingat, ang iyong pag-ibig na itinatalaga sa bawat isa sa amin. Tunay na ako, Panginoon, na sinabi mo na ikaw ang Diyos na pag-ibig. Ikaw ang siyang unang umibig sa amin at nagbigay ng iyong buhay sa krus ng Kalbaryo upang kaming lahat ay mangaligtas sa lahat ng aming mga kasalanan at kami po ay makasama mo sa iyong kaharian. Kaya, Panginoon, itinadalangin po namin ang bawat isa na narito ngayong umaga. Ang lahat po ng aming kamalian, lahat po ng aming kasalanan ay hingi po namin ang tawad sa iyo. Maging ang aming pong mga kapatid na hindi po namin kasama ngayong umaga sa pananambahang ito, na nanonood sa kanilang live stream, ingatan mo po sila, pagpalain mo rin nawa sila, naway makamit nila ang mga pagpapalang inilalaan mo sa bawat isa na sumasampalataya sa iyo. Idinadalangin po namin ang lahat ng gawain ng iglesia ito. Hindi lamang ang mga pastor, hindi lamang ang mga workers, kung hindi maging ang lahat ng miyembro ng iglesia ito ay patuloy mong pagpalain, patuloy mong iingatan, at idinadalangin po namin ang gawain ng umaga na ikaw po ang siyang manguna at magpala sa bawat isa sa aming pong pag-aawitan, sa aming pong mga panalangin, at sa aming pong pag-aaralan ng iyong banal na salita, naway maging pakinabang ng aming pong kaluluwa at ng aming espiritu upang kami, Panginoon, ay patuloy na makalakad sa iyong kaluwalhatian, sa iyong biyaya, at sa iyong pag-ibig na inilalaan sa bawat isa. Kaya, Panginoon, ipinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng aming sabi, Amen. Hallelujah. Tunay nga po sa mga nagdaan na araw, maraming pagsubok. Unang-una yung pandemya, di ba? Marami tayong dinanas na problema
Isa pa po sabi-sabihin natin awitin. Beautiful Lord, wonderful Savior, and for sure, all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life through your grace, uncaptured by your holy calling. Set me apart. I know you're calling me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, help me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Guide me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my
Savior, I know for sure. All of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. Hallelujah. Minsan po papatuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon, na aming paglilingkuran. Hallelujah. Kaya't minsan po, Diyos, ang mga awiting ito ay pararapat para sa iyo. Iniaalay po namin ito sa iyo, Diyos. Kaya't minsan pa, mga kapatid, sabay-sabay po nating awitin. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I count the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, Lord. I worship you. I worship you. The reason that I live is to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason that I live is to worship you. Hallelujah. When I look into your holiness, When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. hallelujah. I worship you. I worship you. The reason that I live is to worship you. I worship you, Lord. I worship
Diyos na buhay. Hallelujah. Tunay nga po, Diyos, na ika'y dakila, kahanga-hanga, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sa kabila ng maraming problema, pagsubok, Panginoon, sa panahon, Panginoon, na hindi maganda, nandirito kaming muli, Panginoon, sama-samang nagpupuri sa iyo, Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat lagi kang nariyan, Panginoon, upang kami gabayan, Panginoon, upang kami itama, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po sa patuloy na kalakasan, sa patuloy na pagpapala, Panginoon. Salamat po sapagkat ni kailan may hindi nga pinabayaan ng iyong mga anak. Minsan po, Panginoon, naway ang mga awiting ito'y magsilbing inspirasyon at katatagan sa bawat isa, Panginoon. Ang apat na sulok ng simbahan ito, Panginoon, patnubayan niyo po, balutin niyo po ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Kahit minsan pa, lahat ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah. Magandang umaga po. Maulan na araw na maraming biyaya ang Diyos na ibinabagsak sa lupa para sa mga magsasaka. Amen. Yung mga magsasaka, yung mga tinatawag nilang sahulan, umaasa na talaga sila sa ulan na po para sa kanilang pananim. Okay? So, sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat. At isang malakas na palakpak nga po sa Diyos. Hallelujah. Parang magsitakbo yung mga espiritong parang malulungkot na espiritu na nandiyan sa tabi ninyo. Gisingin at paalisin ninyo sa pangalan ni Jesus para hindi siya makagambala sa ating gawain ngayong umaga. Amen. Sapagkat alam nyo po, talagang ang panahon ay nalalapit na. Okay? At dapat pagka itong panahon ay nalalapit na, yung mga kampo ng dyablo ay masigasig. Pero dapat yung mga lingkod ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, masigasig din. Amen? Ang ibig sabihin, yung mga anak ng Diyos ay masigasig sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos at masipag din sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung hindi marunong magsalita yung Espiritong nasa inyo, malamang doon sa inyong mga gawa makikita. Amen? Okay, tayo po darako sa ating pong mensaheng ngayong umaga at ating pong tingnan ang aklat ng Samuel. 1 Samuel 17:12-37. Okay, ang sabi po ng Samuel, bakit ang labo ng salamin ko? Okay. Kaya pala, pagka ginaganon ko, okay, hindi ko mabasa eh. Chapter 17, verse 12. Atin pong basahin. Nang panahong iyon, mahina na dahil sa tandaan si Jesse. 8 ang anak niyang lalaki. Okay, dito na tayo bumasa sa ating, kasi sa Bible ko binabasa eh. Okay, si Jesse na isang Efratita mula sa Bethlehem, Huda. Ng panahong iyon, si Jesse ay mahina na dahil sa katandaan. 8 ang anak niyang lalaki. Si David ang pinakabata. Sina Elab, Abinadab at Sama, ang 3 pinakamatanda niyang anak ay kasama ni Saul sa labanan. Habang sila'y kasama ni Saul, ang bunso namang si David ay pabalik-balik kay Saul at sa Bethlehem para alagaan ang mga tupa ng kanyang ama. Sa loob ng 40 araw, umagat hapong hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Isang araw, inutusan ni Jesse si David, "Anak,
dalhin mo agad itong 5 salop na sinangag na trigo at 10 tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. Ibigay mo naman ang 10 hiwang kesong ito sa pinuno nila. Tingnan mo na rin ang mga kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpapatunay na galing ka nga roon. Nagharap na ang mga pangkat ng Israelita at mga Pilisteo. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ang kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kumustahin ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila yung nag-uusap, tumayo naman si Goliath sa unahan ng mga Pilisteo at muling hinamon ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita ni Goliath ang mga Israelita, ay nagtatakbuhan dahil sa matinding takot. Sabi nila, tingnan ninyo siya, pakinggan ninyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari, bibigyan ng kayamanan, ipakakasal sa prinsesa, at ang buong sambayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin pa ng buwis. Tanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gigantimpala sa sino mang makapapatay sa Pilisteyong iyan at sa pagkapag-alis ng kahihiyan? Sa makakapag-alis ng kahihiyan sa Israel. At sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Tulad ng narinig mo, ganoon ang gagawin ng hari sa makapapatay sa Pilisteyong iyan. Sagot ng mga kausap niya. Narinig ni Eliab ang panganay na kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ng ilang tupa at pinangalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng labanan. Okay? Sumagot si David, bakit? Ano ba ang ginagawa ko? Masama bang magtanong? Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba, ngunit ganun din ang sagot sa kanya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at pinatawag ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon, ako po ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa, samantalang isang mahusay na mandirigma mula sa kanyang kabataan. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagan ko ay tinatangan ng leon o oso, hinahabol ko ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ko ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito at sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon, ng mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon, sapagkat nilalait niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa sa kamay ng Pilisteyong iyon. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Purin ka mang banal sa umaging ito, samahan mo po kami na maunawaan namin ang hiwaga ng iyong mga salita upang maging kalakasan namin sa iyo pong pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Kung ating titingnan po mga kapatid, napakahaba ng ating binasa. May naunawaan ba tayo? So kung meron at hindi lahat, isa-isahin po natin. Makakapagtyaga ba tayo hanggang alauna? Okay? At ang paksa ko po dyan ay ito, inihahanda ka ng Diyos para sa darating na hamon sa iyong buhay. Napansin nyo mga kapatid, si David ay isang bata. Okay? Pero hindi siya isang pangkaraniwang bata. Bakit ko po sinabi? Meron siyang mga katangian na wala sa ibang bata. Okay? Si David po ay isang masunuring bata. Sabi natin, siya ang tigapangalaga ng mga tupa.
Okay? At pinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama yung paghahatid ng mga pagkain doon sa kanyang mga kapatid. So, hindi siya nagre-reklamong bata. Sa tingin na, kung ating titingnan yung passage. Okay? At si David ay buo ang loob. Okay? Wala siyang takot. Bakit ko sinabing walang takot? Sapagkat doon sa ating binasa, si David ay paruot parito doon sa hari, doon sa labanan. Ikaw ba? Ikaw ang pumunta doon sa gitna ng labanan kung hindi ka matakot. Okay? Yun ang barilan sa nagbabarilan. Pumunta ka doon sa gitna ng nagbabarilan. Ewan ko lang kung hindi ka matakot. Pero si David, gustong-gusto sabi ng kapatid niya, alam ko naman kung bakit nandirito ka. Gusto mong manood ng labanan. Para bang ang nangyayari, tuwan-tuwa pa si David dahil merong labanan. Nako, wala siyang takot. Buo yung kanyang loob. Isa pang patunay na buo ang loob ni David, nalaala nyo na sinabi niya na hindi kaya ni David na kalabanin si Goliath, sabi ng hari. Sabi ni David, di ba? Ano ba sabi niya? Pinapatay niya yung mga leon at yung mga oso, inaagaw niya yung mga tupa niya na kinukuha. No? Ganun yung kanyang meron siyang si David ay meron bilang isang bata, meron siyang convincing power na tinatawag. Okay? So tulad ni David, mga kapatid, bata pa lang ay naharap na sa isang malaking problema. Okay, bakit ko sinabing problema? Sapagkat yung bagay na yon ay hindi niya dapat problema. Pero dumating sa punto na siya ang kakatawan sa buong Israel. Okay? At ito ay hamon sa kanyang kabataan sa pagtatanggol sa kanyang bayan o sa kanyang bansa. Ganyan po ang Diyos. Kaya po ihanda tayo o ihanda ka ng Diyos para sa darating na hamon sa iyong buhay. Marami pang trials, marami pang pagsubok na darating sa buhay mo. At dito ay pinakikita ng Diyos si David na isang bata ay hindi hadlang para gamitin niya. Okay? Si David ay inihanda ng Diyos sa isang malaking labanan o sa isang malaking pagsubok. Bakit ko po sinabing malaki? Imagine niyo si Goliath ang kanyang kalaban. Ano ang tawag kay Goliath ng banal na kasulatan? Yung description ng banal na kasulatan kay Goliath. Tingnan natin yung verse 16. Okay? Verse 4 hanggang 11 ng 17. Ito po yung description ng kakalabanin ni David. No? May isang mahusay na matapang na mandirigma ang mga Pelisteo. Siya ay buhat sagat, ang pangalay Goliath. May siyam na talampakan ang kanyang taas, 9 feet. Oh, mataas nga yun. Kasi ako 5 lang ako eh. Okay? 9 feet. Sabihin natin kasing laki siya ng player ng China. Sino yun? Si Yao Ming? Yung sikat na basketball player ng Chinese? Oh. Pero sa tingin natin, malaki na yon. 7 na yon? O, kung 7 pa lang pala yun, may mas malaki pa pala doon. Okay? Higanti na po ang kalaban ni David. May siyam na talampakan ang kanyang taas, tanso ang kanyang helmet, gayon din ang baluti na tumitimbang ng 166 libra. Okay? Tanso rin ang baluti ng kanyang binti at hita, gayon din ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang tada ng sibat niya ay sinlaki ng baras ng kariton, at bakal naman ang ulo nito, at tumitimbang ng 20 libra. Nasa una niya ang kanyang tagadala ng kalasag. Sumisigaw si Goliath sa mga Israelita, bakit kailangan pang maglaban tayong lahat?
Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipin ninyo kaming lahat. Ngunit pag siya naman ang natalo ko, ang aalipinin, kayo naman ang aalipinin namin. Okay. Nakita niyo po yung description ng makakalaban ni Goliath, ni David. Isipin na natin si David ay kasing laki ni Bono. Okay. Maliit na masyado yung description ko. Kasi si David dito ay binatilyo na. Binatilyo na siya. Gawin nating, kasing laki ni Jael. Ayan. Hindi kasing edad kasing laki ni Jael. Ibig sabihin, maliit pa rin. Ano? Iko-compare mo dun sa kalaban niyang higante. Alam niyo po, sa Diyos, hindi mahalaga yung ikaw ay bata o matanda. Pag ikaw ay tinawag niya para lumaban o humarap sa isang napakalaking pagsubok o isang napakalaking kalaban. Hindi tayo dapat matakot doon kasi alam natin ang Diyos ang gagawa ng paraan. Okay? Meron pong 5 mahalagang bagay na ang Diyos, kapag ikaw ay hinirang ng Diyos o tinawag ka ng Diyos sa isang gawain, hindi dahilan na ikaw ay matanda o bata. Okay? Kasi nakikita ko, sa panahon ngayon, kapag bata pa, parang ayaw nilang sumabak sa labanan. O ayaw nilang magpagamit sa Diyos. Okay? Pag may edad naman sasabihin nila, hayaan na natin sa mga bata yan. Bahala ng mga bata dyan. So, saan ka pupunta? Pero kapag Diyos ang humirang sa iyo, hindi kailangan ikaw ay bata o matanda. Okay? Tulad ni David. Bagamat si David ay isang bata, pero inihanda siya ng Diyos. Okay? Hinirang siya ng Diyos. Pangalawa, kapag hinirang ka ng Diyos, sasayo ang Espiritu ng Diyos. Pwede po nating puntahan yung 1 Samuel chapter 16 verse 13. Patunay lamang na kasasamahan ka ng Diyos kapag hinirang ka niya. Okay? 1 Samuel 16, sabi niya, kapag hinirang ka ng Diyos, kapag hinirang ka ng Diyos, ito po yung verse 1. No, hinirang ka ng Diyos, hindi dahilan na bata ka o matanda. Okay? Pangalawa, kapag hinirang ka ng Diyos, sumunod ka. Tama ba yun, Brother Jael? Ang pangalawa ko, Brother Jael, kapag hinirang ka ng Diyos, sasayo ang Espiritu ng Diyos. Okay? Pero ganun pa man, kasama pa yan. Okay? At sabi po doon sa 16:13, yung verses, yung buong verses. Okay. 16:13. Ang sabi po dito, sa 12, sinundo nga ng anak ito ni Jesse, siya ay makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang hihirangin ko. Okay? At doon po sa verse 13, kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ni Yahweh. Pagkatapos si Samuel ay umuwi sa Rama. So, pag hinirang ka ng Diyos, sasayo ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, sasamahan ka ng Diyos. Pag tinawag ka ng Diyos o hinirang ka ng Diyos sa isang ministeryo, sa isang gawain, o sa isang paglilingkod, sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan. Ano man ang mangyari. Okay? Kaya pa, huwag po tayong matakot. Si David po ay hindi natakot kay Goliath. Hindi tiningnan ni David kung gaano kalaki si Goliath. Dahil alam niyang kasama niya ang Diyos. Alam niyang ibibigay ng Diyos si Goliath sa kanya. Pangatlo, kapag hinirang ka ng Diyos, tiyak na mayroon kang katangian na nais niya. Okay? Kapag hinirang ka ng Diyos, may nakita sa iyo ang Diyos.
Okay? Kaya nga si David ay pinili ng Panginoon eh. Kaya siya pinahiran ng langis. Nakita niya yung katangian ni David bilang isang bata. Okay? Saan yun natin makikita? Yung binasa natin kanina, 16:18. Oh. Ayun. Kapag hinira ka ng Diyos, ang sabi doon sa verse ng 18, isa sa mga batang naroon ang mga sinabi ni Jesse pong taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang na mandirigma. Okay? May description na kagad kay David. Hindi pa siya lumalaban. Ang description sa kanya, mandirigma na. Okay? Mahusay magsalita at magandang lalaki. Okay? Kailangan pala, requirements din pala yon, yung magiging magandang lalaki. Okay? Higit po sa lahat, sumakanya si Yahweh. Okay? Nakita niyo po yung mga description kay Haring David, kay David. Hindi pa po siya hari noon. Kay David. Okay? Kaya po siya hinirang ng Diyos. Nakita yon ng Diyos sa kanya yung katangian ng isang bata. Okay? Mahalaga po yon. Ang totoo, kung ating pag-aaralang maigi yung istorya ng pamilya ni David, malamang itong magkakapatid nito ay mababait. Bakit? Sila ay mga tagapaglingkod ng mga Israel. Yung kaniyang mga kapatid ay mga pinuno. Okay po? At yung pang-apat po, kapag hinirang ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng tapang at lakas ng loob. Okay? Saan natin mababasa yun? Sa verse 1 Samuel 17:32. 17:32. Sabi rito, pagdating kay Saul, sinabi ni David, di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako ang lalaban sa kanya. Okay? Si David ay meron pong tapang. Meron po siyang lakas ng loob. Hindi po siya nahihiya. Hari po yung kanyang kausap. Sino ba si David? Isang bata na pastol. Okay? Pero, kaya niyang humarap sa hari at upang sabihin niya, upang lakas loob niyang sabihin sa hari na hindi po tayo dapat masiraan ng loob. So binigyan niya ng siya pa ang nagpayo sa hari na kailangan mong mahal na hari, kailangan mong maging matapang. Hindi po tayo dapat matakot sa higante na yan. Okay? Anong sabi niya? Ako ang lalaban sa kanya. Pansinin niyo, mga kapatid. Ikaw na bata, haharap ka sa hari, tapos sasabihin mo, ikaw ang saharap kay Goliath. Okay? Yung bang hari ay mabilis mong makukumbinsi? Hindi, di ba? Anong sabi ng hari? Hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. May gatas ka pa sa labi. Okay, dito pala nanggaling yung sinasabi ng mga matatanda sa mga bata. Okay, anak, wag ka muna manligaw. May gatas ka pa sa labi. Dito pala galing yon, ano? Okay, ang sabi ng hari, hindi mo kaya. Sapagkat ano daw si Goliath, samantalang siya isang kilabot na mandirigma. Nakita niyo po yung takot ng hari, yung pag-aalala ng hari kay David. Pero po, hindi po si David nasiraan ng loob. Hindi po siya nagbago ng kanyang sinasabi. Okay? Hindi siya na-discourage sa sinasabi ng hari. Kundi bagkus, lalo siyang naging masigasig. At lalo siyang
nabuo sa sarili niya na makumbinsi yung hari na siya ang lumaban. Paano ni David kinumbinsi yung hari para labanan niya yung si Goliath? Ang sabi niya po, tuloy natin yung ating basa sa 34. Sinabi niya, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, tinutugis ko ito, tinaagaw ang mga tupa. Kapag hinarap ako, hinahawakan ko siya sa panga at pinapatay. Marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang Pilistiyong iyon, pagkat hinamak niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Ano po yung nakita o makikita natin kay David? Ang nais ni David ay maipakita sa hari na hindi pwedeng hamakin ang hukbo ng Diyos na buhay. Okay? Kaya sabi niya, sa 37, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon ay ang mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Pilistiyong iyon. Nakumbinsi niya ba ang hari? Yes. Nakumbinsi niya ang hari. Pero may doubt pa rin. May kaba pa rin siya. Bakit ka mo? Pero pumayag po yung hari. Ang sabi niya, kung gayon, labanan mo siya at patnubayan kanawa ni Yahweh. So nakumbinsi ni David ang hari. Pero hindi basta haharap kay Goliath si David. Anong ginawa po ng hari? Pinagsuot siya ng mga gamit pandigma. Ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet ng baluting tanso. Pagkatapos, isinakbat ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, ngunit hindi siya mahalos makahakbang pagkat hindi siya sanay sa ganong kasuotan. Pero yung gamit ni Haring Saul bilang hari sa pandigma, ipinasuot kay David. Eh malaki yun. Mabigat yun. Hindi niya kaya. Kaya nasabi ni David, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. Okay? At hinubad niya ang nasabing kasuotan. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Mga kapatid, ang Diyos, kapag ang mga anak niya ay humaharap sa malalaking pagsubok, hindi siya nagpapabaya. Patunay na kayo ay nakaupo pa dyan. Dumaan ang 5 buwan ng pandemic at sa tingin natin ay isang napalaking trial sa pagsubok sa atin. Pero tayo ay nanatiling nakatayo. Amen? Kasama natin ang Diyos. Katulad ni David. Sama-sama tayo, no, na manalangin upang makalaban o labanan ang anumang gawa ng dyablo sa sanlibutan ito. Tulad ni David, sinamahan siya ng Diyos, na kay David ang Espiritu ng Diyos. At yung kayo rin ay merong Espiritu ng Diyos na ibinigay sa inyo mula nung kayo ay manalig at sumampalataya kay Kristo. At yun ang tutulong sa inyo sa lahat ng uri ng labanan. Amen? Yun ang katulong ninyo, katulong nating lahat para tayo ay magtagumpay sa hamon ng buhay na ating haharapin pa sa mga susunod na mga araw. Sapagkat hindi pa tapos ang laban. Kung natalo man ni David sa labanan, si Goliath, tayo hindi pa tapos ang laban. Marami pang labanan na magaganap habang tayo ay nandirito pa sa sanlibutan ito. At yung pong 5, kapag hinirang ka ng Diyos, ihanda ka niya
at ililigtas kanya. At tulad po ng ginawa ng Diyos kay David. Ang sabi niya, ang Diyos ang magliligtas sa akin. Okay? Gawin nating motto yan. Gawin nating panghawakan natin yan sa ating buhay. Ang Diyos ang magliligtas sa akin. Ibig sabihin, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan sa lahat ng pagkakataon. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Tandaan po natin yung dalawang bagay na ating binasa kanina. Unang bagay yung binasa natin kanina ay walang sino man pwedeng humamon sa hukbo ng Diyos na buhay. Pangalawa, walang sino mang pwedeng lumait o humamak sa hukbo ng Diyos na buhay. Walang sino man. Kahit si Satanas, hindi niya pwedeng hamunin ang Diyos. Okay? Kaya kayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, dapat lagi nating suot-suot yung armas, yung ibinigay ng Diyos na panlaban natin sa gawa ng sanlibutan. Meron na ba kayo nun? Meron bang ibinigay ang Diyos sa inyo na panglaban? Meron. At yun ay makita natin sa aklat ng Efeso chapter 6, 10 to 18. Pwede ba nating, ayan, panatilihin nating isuot ang sandata na kaloob ng Espiritu Santo upang tayo ay maging mapagtagumpay. Yung buong boses, Brother Jael, pabasa natin. Okay, pero pwede mong ipakita. Hindi na. Okay, basahin ko na lang po. Efeso chapter 6, verse 10. Ang sabi po rito, ito naman ay lagi naman ninyong naririnig. Pero mas maganda, basahin po uli natin. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Okay po, si David, ang kalaban niya ay tao, si Goliath. Ang kalaban natin ay ang mga lalang ng dyablo. Ang mga alipores ng Diyos ng sanlibutan ito ang kalaban natin. Kaya ito ang dapat nating taglay, mga kapatid. Ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ang mga lalang ng dyablo, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan sa mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban sa pagdating na masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag na rin kayong nakatayo. Kailangan po nating suot ang ibinigay ng Diyos sa atin. Okay? Kung ang panlaban ng mga sundalo nung araw sa labanan ay meron silang mga kalasag, no? At iba-iba mga armor na ginagamit, sa panahon ngayon, bala na po hindi na sibat. Okay? Kaya yung armor na sinuot ni David noon, malamang tatagos ng bala yon. Yung suot ng mga sundalo, tagos ang bala doon. Okay? Yung mga pulis, pagka naka-bulletproof, nasasaktan pa rin sila di ba? Kahit naka-bulletproof. Bala yun tingga. Ano po? Kaya hindi pa rin ikaw ligtas. Okay?
Pero ang kalaban natin ngayon, ibang kalaban. Okay? Ang kalaban natin ay hindi natin nakikita. Ang sabi ng isang passage na nabasa ko, ang COVID-19 ay totoong hindi nakikita, ay totoong nakikita. Ang sabi ng iba, hindi raw nakikita ang kalaban daw yung COVID-19. Pero nakikita po sa microscope. Nakikita po yung kalaban, nakikita ng microscope, kaya gagawa sila ng gamot para puksain yung virus na yon. Pero yung kalaban natin, spiritual, talagang hindi mo makikita. Okay? 14. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ng katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakipagkasundo sa Diyos. Taglay ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Suot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob na Espiritu sa makatwid ay ang salita ng Diyos. Sa panahon ng mga Israelita, kasama nila lagi ang Diyos. Okay? Sa panahon natin ngayon, kasama pa rin po natin ang Diyos. Wala pong pagkakaiba. Kung si David ay sinamahan ng Diyos, tayo rin naman po ay sinasamahan ng Diyos. Kaya po tayo ay mayroong pagtatagumpay. Kung suot natin ang mga kasuotang ito na mula sa Diyos. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Meron ba? Kahit na ilang virus pa yan, kung iingatan ka naman ng Diyos, kung kasama mo ang Diyos, baliwala lang yon. Pero pag takot, okay? Takot, yung namayani sa puso mo, magkakasakit ka talaga kasi takot ka eh. Okay? Magtiwala tayo ng lubusan sa Panginoon. Kaya kapag tayo ay tinawag ng Diyos sa anumang uri ng gawain, sumunod tayo sa Panginoon. Tulong-tulong tayo. Kung ang mga sundalo ay sumusumpa na kahit sa kamatayan, maglilingkod sila sa bayan. Buhay ang kapalit para sa karangalan ng bansa. Pero bakit hindi natin tayuan na kahit kamatayan alang-alang sa Panginoon? Iilan lang sa mga Kristiyano ang maaaring gumawa ng ganon. Yung totoong merong pag-ibig sa Diyos. Hindi natatakot, harangan man ng sibat, harangan man ng bala, basta siya ay maglilingkod sa Diyos. Okay? Ano po ang sabi? Ano po yung ating pamagat? Yung ating pinaksa? Inihanda ka o inihanda ka ng Diyos para sa darating sa hamon ng iyong buhay. Handa na ba kayo? Inihanda na ba kayo? Tulad ni David. Kung hindi pa, ipanalangin natin yan. Hingin natin sa Diyos na maging handa tayo. Okay? Kung hindi ka gamitin ng Diyos sa ministry, malamang sa ibang bagay kanya gagamitin. Pero dapat handa ka rin. Masarap maglingkod sa Diyos
Sabi ng iba, masarap na mahirap. Pero kahit mahirap, basta ang alam mo, pag namatay ka, sa piling ka ng Diyos pupunta. Amen? Oh, hindi kayo kumbinsido na sa langit pupunta. Okay? Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong lingkod na si David. Bagamat siya'y bata, pero Panginoon, kayo ang tumawag sa kanya. Kayo ang humirang sa kanya. Kaya po, ipinakita nyo na anuman yung inyong ipagawa ay mangyayari. Kaya hiling po namin, Panginoon, na samahan mo po kami sa aming pong pananampalataya. Palakasin mo po kami, Panginoon, upang kapag dumating ang panahon na kami po ay inyong gagamitin sa anumang pagkakataon, ay handa po kami. Lord, wala po kaming magagawa kung hiwalay po kami sa inyo. Kaya po kailangan namin, Panginoon, ang inyong awa at habag upang mapagtagumpayan namin ang mga gawa ng sanlibutan. Ang lahat ng bagay nito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat sa mensahe ngayong umaga. Tunay nga ang Diyos ay napakabuti. No po? Alam niyo po, maraming David sa iglesyang ito. Amen po ba? Alam niyo po, si David ay pinili ng Diyos na siyang mamuno sa bayan po ng Israel. At alam ko na lahat tayo ay pinili ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, hindi yata kayo kumbinsido na pinili kayo ng Diyos. Kasi pag hindi kayo pinili, nasa labas kayo ng kaharian ng Diyos. Amen? Pero lahat ng mga pinili ay nasa kaharian ng Diyos. So, tayo pong lahat ay magbabasa ng salita ng Diyos sa patungkol sa lahat ng ating ipinagkakaloob sa kanyang gawain. At tulad nga po ng ating laging binabasa, ay yung mga guidelines patungkol po sa pagkakaloob sa Diyos. At yung ating desire, at yung ating pag-asa, na po kung bakit tayo nagkakaloob sa Diyos. Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 11. Ang mga salitang ito ay talagang napaka-encouragement para po tayo ay patuloy na magkaloob sa gawain ng Diyos. Sapagkat yung ating mga kaloob ay nagiging dahilan upang maipagpatuloy yung ating mga gawain. Yan po ay nagagastos sa kuryente, sa tubig na pangailangan ng iglesia, at maging doon sa mga manggagawa na kahit man lang makapagbigay ng pamasahe. So, basahin po natin yung ating mga talata sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 11. Ang sabi po ng mga salita ay ganito po ang sinasabi. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti. So tagulan po ngayon, di ba? Tama po, maraming nagtatanim. So ang pagbibigay po daw ay katulad ng pagtatanim. Kung nagtatanim ka ng kakaunti, syempre, ang ani mo kaunti, tama po ba? Alam nga, nagtanim ka ng kaunti, umani ka marami. So yun po yung ibig sabihin, logic sa pagbibigay. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang pagbibigay ng may kagalakan. So tayo po kung magbibigay sa Panginoon, dapat po ay kusang loob at nagbibigay ng masaya o ng may kagalakan sa ating pong mga puso. Tuloy po tayo sa basa. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So kung nagbibigay daw po tayo, ay kayang pasaganain tayo ng Diyos. Bakit daw? Bakit niya tayo pasasaganain? Upang may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Kaso po minsan, nakakalungkot, karamihan po ng mayayaman kuripot, ayaw po magkawang gawa. Ano po? Sana po kung tayo po ay
pinagpapala ng Diyos, matuto po tayong tumulong at magkawang gawa. Tulad ng nasusulat, siyang nagbigay ng libre sa mga dukha at ang kanyang katuwiran ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbigay ng binhi, no po? Ang Diyos ang nagbigay ng binhi na itinatanim, no po? Tinapay na makakain at siya rin ang nagbigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. So nasa Diyos po ang lahat ng bagay. Siya po yung nagbigay ng binhi at tinapay na makakain ng nagtatanim upang sumagana ang ating mga kabutihang loob. Sabi sa verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. So, habang daw po tayo ay tumutulong, dumarami yung nagpapasalamat sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin sa lahat ng ating ipinagkakaloob sa gawain ng Diyos. Nawa, tayo po ay mapagpala ng Diyos, hindi lamang po sa kanyang mga salita, kundi maging sa mga biyaya sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Tayo po ay manalangin. Muli o Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami po ay idinako mo sa iyong bahay-sambahan upang kami ay makapakinig ng iyong banal na salita, maturuan ng mga aral na nagmumula sa iyo, at makapagkaloob ng nararapat ng aming kita, at nawa ito ay magawa po namin ng maluwag sa aming kalooban, at ito po ay hindi napipilitan lamang sa bawat isa. Kaya Panginoon, patuloy mo kaming pasaganain, patuloy mo kaming bigyan ng papapala, pag-iingat nawa ay sumaaming lahat. Sa iyo po ang walang hanggang papuri, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Makaupo na po muna tayong lahat. Tayo po ay dadako sa mga announcement. Ang announcement po natin yung patuloy na gawain. Kanya lang hindi ako nakakatawag dito. Nakaka-tune do sa ating tawag dito yung live streaming. Sapagkat yung amin pong net nawala. So, pag nag-data ka naman, medyo mahina. So, pag-pray natin. Sana magkaroon po tayo ng sapat na yung internet. Kasi yung ating pong internet, dapat yung data po natin malakas. Samantala kasi sabi sa ibang bansa, yung kanilang data ay napakalakas, tapos yung kanilang bayad mura lang. Dito sa Pilipinas, napakamahal ng bayad, pero yung serbisyo napakaliit. Po? Baliktad. Kaya karamihan talaga ng Pilipino mayroong pagdurusa sa hindi lamang sa bayarin, maging sa mga electronics, po. Sana ipag-pray natin na mangyari nawa yung kalooban ng Panginoon at sumagana nawa yung biyaya, hindi lamang sa pagkain, maging sa teknolohiya. Alam niyo po, yung teknolohiya po natin talagang late na late kung ikukumpara mo sa ibang bansa. Kaya nga yung ating Pangulo ay nagsumikap na talagang maitaguyod yung kapakanan ng bawat Pilipino at yung matamasa ng bawat Pilipino para sa kanyang ikabubuhay. Gayon din ang Diyos, amen po ba? Sapagkat nais ng Diyos na tayo po ay sumaganang lahat. Sapagkat sinasabi, walang ama na ang nais niya sa kanyang anak, kapag humingi ng tinapay, bibigyan niya ng bato. O kaya na humingi ng ulam, bibigyan niya ng ahas. Ahas pa iluluto. Hindi po ganoon ang ating Diyos.
Nais ng Diyos na tayo pong lahat ay, tawag dito, umunlad ang pamumuhay. So sana po, pag-pray po natin yung ating iglesia, na lahat po ng anak ng Diyos ay mapagpalang lahat. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi lahat. Sabi nga ng iba, kasabihan, pag mayroong mga kabataang naririnig, pag may nakitang good blessing, sasagot yung isa, sana all. Tama po ba? Madalas ko narinig yan sa mga kabataan, lalo na pag good news, sasabihin ng isa, sana all. Yan. Sana lahat daw meron. So sana lahat tayo ay pagpalain ng Diyos upang magawa po natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So yung ating pong mga gawain, patuloy na pagsubaybay sa live streaming, Miyerkules at Sabado. Tama ba Pastor Louie? Hindi po, meron po mga Bible studies si Pastor Louie, kanya lang po, hindi po ako makasama. Alam niyo po hanggang ngayon, struggle pa sa akin yan Sabi ko nga kung hanap buhay ba o magkakaroon ako ng part sa Bible study, pag-pray niyo po ako. Siguro soon to be, sabi nga, sa Ecclesiastes, alam niyo po na ako nakukonsensya ako pag binabasa ko po yung Ecclesiastes. Ang sabi po niya, kailan ka ba maglilingkod kapag ang yung batingaw ay hindi mo na marinig? Ibig sabihin, matanda ka na. Alam ko, karamihan na matanda, bingin na Tama po ba? O kaya, ang yung paa ay hindi na makahakbang. So, tsaka ka magnanais na maglingkod sa Panginoon. Minsan nakukonsensya ako sa pag nagbabasa po ako ng Ecclesiastes. Kaya alam niyo po, kung gusto niyo tumalino, at magkaroon po kayo ng encouragement sa buhay, basahin niyo po yung Ecclesiastes simula po sa chapter 1 hanggang chapter 12. Napakarami pong inspirational talk o encouragement sa buhay na pwede niyo pong pagbasihan. So sana po, ano man yung ating gawaing tinatagda sa iglesia, ay magawa po nating lahat. So tumayo na po tayong lahat at tayo po aawit ng huling awitin at si Pastor po sa pangwakas na panalangin. Para po sa huling awitin po natin Church on Fire. Probably will. Something's very good, something good is going on around here. There is a light that shines to make the dark disappear. A power around the world, but there's nothing to fear. Something's very good, something good is going on around here. This is the Church of Fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let the fire burn in every heart, to light the way we defeat the dark. Let the flame of love burn higher. This is a Church of Fire. The Holy Spirit is here and His power is real. Anything can happen and it probably will. Something very good, something good is going on around it. There is a light that shines to make the dark disappear. A power around the world, but there's nothing to fear. Something's very good, something good is going on around it. This is the Church of Fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let the fire burn in every heart, to light the way, defeat the dark. Let the flame of love burn higher. This is a Church of Fire. This is a Church of Fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let the fire
fire burn in every heart to light the way deep with the dark. Let the flame of love burn higher. 'Cause this is a church, this is a church on fire. Let the fire burn in every heart to light the way deep with the dark. Let the flame of love burn higher. This is a church, this is a church on fire. Fire burn. Let the fire burn in every heart to light the way deep with the dark. Let the flame of love burn higher. This is a church, this is a church on fire. Okay, bago po ako manalangin, meron po akong request. Samahan niyo po akong manalangin doon sa Bible study ko na dalawa. Webes at Biyernes po yun. And then, ipag-pray po natin continue yung nanay ni Sister Annalisa. Ano po? Ipinost niyo po sa FB, nakita ko si nanay lumalakad na. Sana po tuloy-tuloy na yung paggaling ni nanay. At alam ko pong mabuti ang Diyos. At subok na po natin ang Panginoon sa church na ito. Amen po ba? Amen. Nakita na po natin yung ginagawa ng Diyos sa iglesyang ito na hindi niya tayo pinababayaan. Kaya tuloy-tuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Pag-pray natin yung mga iba natin mga kapatid na hindi nakakapag-church, ano po, para naman po, hindi natin alam kung iba yung, siyempre yung iba, yung matatanda, hindi naman talaga allow, no? Sabi ko nga, si Nanay Ising, ibang espiritu ni Nanay Ising, talagang, ano man mangyari, maglilingkod siya sa Lord, no? Magandang espiritu yung Nanay Ising. Okay? So tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, minsan pa itinataas namin at dinadakila ang iyong pangalan. Maraming salamat Panginoon sa lahat po ng mga bagay. May yung mga mabuting bagay at yung po mga ginagawa mo sa amin, pagtulong, mga pag-iingat sa mga material na bagay Panginoon na aming pangailangan. Salamat po. At salamat Panginoon sa mga kagalingan ng bawat karamdaman na amin pong hinihiling ay pinagkakaloob niyo po Panginoon. Lord, minsan pa ay muli namin inilalapit namin sa iyo ang mga kapatid namin na hanggang ngayon ay dumaranas pa ng mga karamdaman at ikaw lamang Panginoon ang siyang inaasahan ng mga kapatid na ito. At ipagkaloob mo rin po Panginoon yung mga financial na pangailangan ng bawat isa. Lord, sa mga kapatid namin na hindi nakasama ngayong umaga, nawa po sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila. Ano man ang kadahilanan, tulungan mo po sila, Panginoon. Gabayan sila. Maging ang aming pong mga kabataan sa kanila pong ministry, sa kanila pong pag-aaral ng iyong mabuting balita, Lord, samahan mo po sila. Maging ang music ministry, Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala na patuloy ka pong humipo ng mga kabataan upang matuto at maglingkod sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ng musika. Lord, hiling din po namin, Panginoon, sa iyo ng pag-iingat mo sa aming pong mga kaibigan, kapatiran sa ibang bansa, panguna po ng aming mahal na pastor at ang kanyang buong pamilya, sa Magalyadora Sister, Panginoon, at kay Ate Tess, at kay Jasper. Lord, lahat po sa kanila ay hiling po namin na ingatan mo po sila. Samahan mo po sila at pagpalain, Panginoon, ang kanilang buhay. Maging ang aming pong bansa, sa panguna po na aming Pangulo, ay hiniling po namin, Panginoon, na samahan po kami. Samahan mo po siya, ingatan mo po siya, Panginoon, sa kanyang buhay, upang patuloy niyang mapaglingkuran ang mga taong nagluklok sa kanya. At ganoon din po, Panginoon, ang kanyang buong pamilya. Nawa po'y makilala kanila bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay. Ganoon din po ang aming Senado at ang Kongreso. Nawa po ay dinadalangin namin sa iyo, inilalapit namin sa iyo ang dalawang namumuno
sa Kongreso. Nawa po'y magkasundo ang dalawang ito. Lalong-lalo na Panginoon sa ikabubuti ng bayan. Ganoon din po sa Senado ay samahan mo rin po sila at maayos, Panginoon, ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. Sa amin po mga kapulisan at mga kasundaluhan, Panginoon, hiling din po namin ang inyong pong pag-ingat sa kanila pong mga pamilya at ingatan mo rin po. Ganon din po ang aming po mga doktor at mga nurses, Panginoon, ay nilindin po namin na patuloy mo silang ingatan ang kanilang buhay, patuloy sila naglilingkod doon sa mga kapatid kaibigan namin na may mga karamdaman. Lord, napakahirap po ng may karamdaman, kaya ikaw lamang po ang tanging namin pag-asa dahil ikaw po ang aming Diyos na manggagamot. Lord, doon po sa mga kapatid namin na wala pong pambayad sa ospital, patuloy po namin hinihiling sa iyo na i-bless mo sila, pagpalain mo sila, Panginoon, bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga lingkod ng Diyos na ginagamit mo po sa lahat ng pagkakataon ay sa iyo po namin inilalapit. Kaya po, Panginoon, napakabuti mo dahil sinabi mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, anuman ang mangyari sa aming buhay. Ang Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkalubnawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan, sa pananalig upang samagana kayo sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid.